Nang bumukas ang pinto ng KTV at pumasok ang babaeng iyon, hindi ko mailis ang aking nga mata. Ang blusa niyang medyo see-through, ang kanyang ngahita na nasisilip mula sa kanyang maikling palda. Ngunit nang makita ko ng malinaw ang kanyang muha, para akong hihimatayin ang hipag ko. Nang gabing iyon, habang nakakatitigan kami, isang kakaibang damdamin ang namuo sa pagitan namin at sa huli. Siya ang pumatong sa akin. Ngunit hindi ko alam. Hindi ko inasahan na ang relasyon naming dalawa, na akala ko'y walang sinumang makakaalam, ay hahantong sa isang napakasaklap na katapusan. Kung pipindutin ninyo ang subscribe button, ihahatid ko sa inyo linggo-linggo ang kwentong hindi ninyo maririnig kahit saan, malihim na kwento ang tunay na buhay. Simulan na natin ang kwento ngayon. Magandang araw. Ako si Jose Reyes, 60 anyos na po ako ngayong taon. May-ari akong isang maliit na kumpanya ng mga gamit sa bahay. 5 taon na kaming hiwalay ng asawa ko. Nahuli ko siyang may kalaguyong mas bata, kaya kami nagiwalay. Ngayon, mag-isa na lang akong nakatira. Ang anak kong babae ay nasa Canada. Bihira na kaming makausap ngayon. Siguro abala lang siya. Pagkatapos ng diborsyo, sa totoo lang, akala ko'y gumaan ang pakiramdam ko, pero sobrang lungkot pala at kung gabi kung ano-ano ang naisip ko. Isasam gagabing iyon ang araw na iyon, pauwi na sana ako mula sa trabaho nang biglang tumawag ang nga dati kong kaibigan sa aming lugar. Hoy Jose, magkikita-kita tayo lahat ngayon. Magpakita ka naman. Tara, lechon kawali at beer, kakaiba ang hata ng boses na iyon. Naisip ko, hindi naman masama na makita muli ang mga kaibigan. At etaw sing maiyota, narating ko ang kainan. Ang amoy ngang mantika mula sa kawali, ang mga mukhang nakapalibot dito. Tumatanda na talaga tayo, sabi nila. Pero kahit nagbibiruan kami, masaya akong makita sila. Hoy, ang payat mo na ah. Mula nang mag-isa ka na lang, kalahating sermon, kalahating pag-alala. Ganon naman talaga ang pagkakaibigan. Ilang boteng beer at namula na ang aming mamuha at tamang-tama ang pakalutong lechon kawali. Nang maging masaya na ang lahat, ibinabangang isang kaibigan ang kanyang baso at nagsabi, "Tara, second round. May bagong bukas na katefe diyan malapit. Grabe daw ang manggagro, guest relations officer, doon." Nga, tara sa katefe. Sa totoo lang, nag-alinlangan ako. Hindi ako madalas pumunta sa mga ganoong lugar. Pero ewan ko ba, parang ayaw kong tumanggi ng araw na iyon. Ayaw kong maiwang mag-isa at marahil ayaw kong umuwi sa tahimik kong bahay. Sa huli, sumunod ako sa aking mga kaibigan. Malinis ang bagong bukas na katefe, nasa basement itong gusali, sa tapat ng kinainan namin. Pagpasok, kumikislap ang mailaw, may mapalamuti sa pader, talagang pinahandaan. Isang babaeng staff ang nagatid sa amin sa isang kwarto at isang kaibigan ko ang agad na dumampot ng mikropono at nagsimulang kumanta. Sa una, akala ko'y ordinaryong pagtitipon lang, mga makakaibigan na nakakatuwaan dahil sa kalasingan. Kumakanta ng malumang kanta, nagtatawanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto at 3 babae ang pumasok. Ang isa ay maikli ang buhok at mukhang disente. Sa tabi niya, isang babaeng mahaba ang buhok at matangkat. At nang makita ko ang isa pa, parang tumigil ang oras. Ang babaeng nasa harap ko ay si Maria Santos, ang hipag ko. Asawa ng kuya kong si Antonio Reyes, na mas matanda sa akin ng 5 taon. Si Kuya Antonio ay pumanaw 2 taon na ang nakalilipas dahil sa kanser. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya mula nung libing ni Kuya. Noong kabataan niya, nakatanggap pa siyang alok na mag-audition para sa pelikula, kaya maganda pa rin siya. Habang papalapit siya, hindi ako makahinga. Nanigas ako sa aking kinaupuan, nakilala niya rin ako. Sandali siyang natigilan. Ngunit walang imik, iniwas niya ang kanyang tingin at umupo sa tabi ng iba kong kaibigan. Kakaibang kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Ang taong dati kong hipak ay ngayon, sa gitna ng maestrangherong lalaki,
Nagsasaling ngang alak, tumatawa, at pumapalakpak. Ayaw ko itong paniwalaan. Kumilos siya na parang walang nangyari, ngunit nakakagulo ang loop ko. Lumipas ang oras. Nagpasahan ng mikropono, muling napuno ang nga baso. Nang lumapit siya sa akin para punan ang aking baso, bumulong siya ngang isang pangungusap. Huwag mo akong masyadong titigan. Dito, makunwari tayong hindi makakilala. At tumalikot siya. Hindi ako makapagsalita. At ang puso ko ay napuno ngang makahalong damdamin. Hindi ako nakakanta kahit isang awit. Ang isip ko inasa kanya lang na nakaupo sa harap ko at wala nang lasa ang alak. Walang sinumang nakakaalam, ngunit sa loop ko, may isang malaking bagay na dahan-dahang nayayani. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay, naupo ako sa tahimik na sala at tulala ang isip ko. Pabagsak akong naupo sa sofa at wala akong ibang ginawa kundi tumitik sa kisame. Mula nang buksan ko ang pinto at magubat ngang sapatos, ang mukha niya ang laging sumasagi sa isip ko. Si Maria, ang hipak ko. Ang pagkakakilala ko sa kanya ay isang babaeng laging mayos, tahimik at laging nasa likod ni kuya. Ngunit ang nakita ko sa katefe ay ibang-iba sa alaala ko. Sa tutulang, nungguna, gusto kong gaytanji. Baka hindi siya iyon, baka kamukha lang. Sa mga ganitong walang katuturang pag-isip, pinalipas ko ang gabi. Ngunit impossible. Ang madilim na mga matang huli kong nakita sa libing ni kuya. Nanikip ang dibdib ko? Anong nangyari sa kanya? Bakit niya ginagawa ang ganoong trabaho? Ang tono ng kanyang pananalita? Ang sinabi niyang huwag ko siyang pansinin? Ang lamig at marahil hiya na nakapaloob dun? Lahat iyon ay gumugulo sa aking isipan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, kailangan kong pumasok sa opisina, ngunit ang isip ko'y puno nga iniisip tungkol sa kanya. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Sa meeting, nakikinilang ako at tumatango. Kaya pagkatapos ng trabaho, sinadya kong maglakad malapit sa ka-TV na iyon. Akala ko, kapag pumunta ako doon, may malulutas. O baka may pag-asa akong makita siya muli. At parang tadhana, sa dulong isang eskinita, nakita ko siyang naglalakad. Wala na ang makapal niyang makeup, nakasuot siya ngang komportableng pantalon at t-shirt, may maliit na bag sa kanyang balikat. Nang makita niya ako, natigilan siya at hindi nagsalita, umiwas ng tingin at akmang lalakpasan ako, ngunit sa sandaling iyon, hindi ko napigilang magsalita. Maria, huminto siya. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Lumingon siya, medyo pagod ang muha, at matapos mag-isip sandali, mahina siyang sumagot. May park malapit dito, dun na lang tayo. At etaw sikma iota, nagsimula kaming maglakad ng makatabi na may halong ilangan. Walang nagsasalita, ngunit ang maikling eskinita ay parang napakahaba. Maliit na parka lang iyon, parang bakanteng lote sa dulo nga ang eskinita. Lumana ang nga bangko at medyo umuga, at sa paligid, may ilang matatandang ginagamit ang nga outdoor exercise equipment. Naupo kami ng walang imik, ang hangin sa pagitan namin ay puno ngang pag-ingat. Siya ang unang nagsalita. Nagulat ka? No? Tumango lang ako. Hindi ko may labas ang nasalita. Bumuntong hininga siya at habang nakayuko, nagpatuloy. Nung nawala si Kuya Antonio mo, nawala ako sa sarili ko. Ang marinig ang pangalan ng yumaong kapatid ko mula sa bibig ng ibang tao ay parang may tumusok sa puso ko. Pagkatapos ng libing, mag-isa akong nagbayat ng gautang at namuhay, kaya hindi nagtagal at nagsara rin ang maliit kong tindahan ng cosmetics. Mula nun nagsimula ng makagulo ang lahat. Nabiktima akong scam sa upa, lumaki ng lumaki ang interes ng utang. Habang patuloy na nadaragdagan ang utang ko, kailangan kong gumawa ng kahit ano. Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Nagtry ako mag-part-time. Nagtrabaho sa pabrika. Pero dahil may edad na ako, lahat sila ayaw sa akin. Tumingin siya sa akin at mapait na ngumiti. Hanggang sa may isang ate na nagpakilala sa akin sa katefe na iyon. Noong una, sa harap ng pinto, parang sasabok ang puso ko. Pero sa kalagayan ko ngayon, wala na akong karapatang mag-atubili pa.
hindi ako makapagsalita. Ang isipin kung anong hirap ang pinagdaanan ng hipak ko para mapunta sa ganoong sitwasyon ay nagpabigat sa aking dibdib. Hindi ko naman talaga gustong mabuhay ng ganito. Pero dumating ang araw na hindi ko na alam kung para saan pa ako nabubuhay. Itinikom niya ang kanyang bibig. Ang mahaba niyang buhok ay bahagyang tumabon sa kanyang mukha at sa ilalim nito, ang kanyang mata ay bahagyang nabasa. Sa sandaling iyon, isang salita lang ang kaya kong sabihin. Maria, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at habang nakatingin sa kanyang mata, buong puso kong sinabi, ang dami mong pinagdaanan. Sigurado akong nahirapan ka ng husto. Ang masalitang iyon ay tila nagbukas ng isang maliit na siwang sa kanyang gumuho ng puso. Tumango siya at bahagyang gumiti. Ang tagal na pala. Ang makapaglabas ang soloobin sa isang tao at ang makatanggap ng alimula sa iba. Sa maikling pag-usap na iyon, bahagyang lumit ang distansya sa pagitan ng aming mapuso. Matagal kaming nakaupo ng walang imik. Marahang umihip ang hangin at sa malayo, naririnig ang tawanan ng magabatang nagbibisikleta. Sa gitna nun, nakayuko siya, ang nga kamay ay makapatong sa kanyang nga tuhod. Tumingin ako sa mga exercise equipment, sa katahimik na tumayo, at sumunod din siya. Habang dahan-dahan kaming naglalakat patungo sa labasan ng parke, may kakaibang kiliti akong naramdaman. Tahimik siyang naglalakat, at sa tabi niya, maingat akong nagsalita. Kumakain ka ba ng mayos? Umiling siya ng bahagya at ngumiti. Instant noodles o kaya siopaw lang. Sa sinabi niyang iyon, nag-alinlangan ako sandali. Sa kalakaslop na nagsabi, gusto mo bang mag-dinner tayo? May masarap na mamihan malapit dito. Naisip ko lang, baka makatulong ang mainit na sabaw. Nag-isip siya sandali, saka bahagyang tumango. Sige, ganun nga. Tahimik kaming dumaan sa eskinita at pumasok sa mamihan. Luma pero malinis ang lugar. Umorder kami ng mami at toyot kalamansi. Kahit pagkatapos nun, hindi kami masyadong nag-usap. Pero ang sandaling iyon ay parang isang init na matagal ko nang hindi naramdaman. Humigop siya ngang isang kutsarang sabaw at bahagyang ngumiti. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganito. Tumango ako at sinabi, kapag kumakain tayo ang mainit, parang umiinit din ang puso natin. Tumango lang siya ng walang imik. Nang gabing iyon, tahimik naming pinaksaluhan ang isang mangkokng sabaw. Hindi kami nag-usap nga malalaking bagay. Mga simpleng usapan lang tungkol sa panahon, presyo ng bilihin. Ngunit sa araw na iyon, may mas mahalaga pa kaysa sa mga salita. Ang pakiramdam na may kasama ka, iyon ang nagpasaya sa akin. At mula ng araw na iyon, ang pangalang Maria Santos ay nagsimulang umikot-ikot sa aking isipan. Kakaiba ang naramdaman ko para sa kanya. Nasa isang sulok pa rin ng isip ko na siya ang asawa ng aking kapatid, ngunit mas malakas ang naiwan sa aking alaala ang ekspresyon niya matapos humigop ng sabaw. Para siyang isang taong matagal nang nagugutom, hindi sa pagkain, kundi sa tao. Sa pagmamahal at pag-alaga ng ibang tao. Maingat akong nag-text sa kanya. Maria, kumusta ka na? Sabi nila masarap daw ang kape sa lugar na naikwento ko. Baka gusto mong sumama kung may oras ka? Medyo natagalan bago siya sumagot. Sige. Sa Huwebes, mga 4 PM okay ka ba? Habang tinitingnan ko ang reply niya, ilang beses kong tiningnan ulit ang screen ng cellphone ko. Dumating ang umaga ng Huwebes. Maganda ang sikat ng araw. Nauna akong dumating sa coffee shop at umupo malapit sa bintana. Sakto sa oras, pumasok siya. Mas kalmado ang itsura niya ngayon. Ang mahaba niyang buhok ay maayos na nakatali at nakasuot siya ng manipis na kardigan. Sinubukan kong huwag magpahalata na natutuwa ako pero hindi mapigilan ang muha kong ngumiti. Dumating ka na pala. Gandang ang panahon, no? Ganun kami muling nakaharap. Isang ice americano, isang mainit na latte. Habang pinagmamasdan ang mataong dumadaan sa labas, dahan-dahan kaming nag-usap. Hindi ka na pumapasok sa katefe? Oo, buti na lang. Pagkatapos ng araw na iyon, parang ayoko nang bumalik. Ewan ko, parang bigla akong nahihiya niyang sabi.
Hindi ako ngumiti o nagbigay payo. Tumango lang ako at sinabi, mas bagay sa'yo ang ibang trabaho. Ngumiti siya ng tahimik sa sinabi ko, alam mo, ang gasalita mo, maingat palagi. Talaga? Kaya komportable ako? Matagal naming inubos ang kape ng araw na iyon. 2 tasa lang, pero mahigit 3 oras kaming nakaupo. Pauwi na kami ng una siyang nagtanong. Sa susunod, gusto mo bang mag-dinner ulit? Sa sobrang gulat, halos hindi ako makasagot, pero sa huli na sabi ko rin, oh, naman. Sa susunod, ako naman ang manlilibre ngang masarap. Ngumiti siya ng bahagya, kumawi, at nawala sa eskinita. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, matagal na panahon na muling uminit ang puso ko. Nang gabing iyon, nag-text ulit ako sa kanya, salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Ingat ka sa pag-uwi. Dumating agad ang reply. Oh, nag-enjoy ako ngayon. Salamat. Ang salitang salamat ay buong araw na umikot sa isip ko. Mula ng araw na iyon, naging mas natural ang aming pag-usap. Hindi kami nagpapalitan ngang mahahabang text, ngunit ang simpleng kumustahan tulad ngang nakatulog ka ba ng maayos o kumain ka na bang tanghalian na dumarating minsan o 2 beses sa isang araw ay sapat na para painitin ang aking puso. Isang araw, nagpasya kaming mag-dinner, isang maliit na kainan na naghahain ng magalutong bahay. Tahimik at malinis ang mapakain, kaya naisip kong magugustuhan niya. Nauna siyang dumating at naghihintay, at nang buksan ko ang pinto, ngumiti siya ng malapat. Ang ngiting iyon ay kakaibang nagpatibok ng puso ko. Tahimik kaming kumain at mas naging magaan ang aming usapan. Hindi namin pinag-usapan si Kuya. Bagamat hindi sinasabi, para itong isang kasunduan sa pagitan namin. Sa halip, nakwento siya tungkol sa librong binabasa niya at ako naman tungkol sa isang YouTube channel ngam, matotoong kwento nga, buhay na pinapanot ko. Tuwang-tuwa siya dahil subscriber din pala siya at madalas manot. Ang maganitong simpleng usapan, kahit walang kwenta ay nakakatuwa. Pagkatapos naming kumain, sabi niya, ang saya ngayon. Matagal na akong hindi nakaranas ng ganitong oras, kaya maraming salamat. Ako rin. Matagal na akong hindi nakaranas ng ganito, kaya sobrang saya ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, tahimik kaming naglakad. Ang bango nga bulaklak sa gilid ng daan ay sumasabay sa amin at masaya na akong naglalakat lang kami ng walang imik. Ngunit bigla siyang huminto. Yose, bakit? Tumingin siya sa akin at nagsalita. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo, pero hindi ko pa rin lubusang makalimutan ang dati. Ang dati sa sinabi niya ay malinaw na si Kuya. Tumango ako at sinabi, natural lang yan. Ganun talaga. Ako rin, naguguluhan ako at iniisip ko kung tama pa ba ito. Nagalo ang iba't ibang emosyon sa kanyang nga mata. Ngumiti lang ako ng tahimik kung maglalakat lang tayo ng dahan-dahan tulad nito. Baka mahanap din natin ang sagot, di ba? Medyo nagulat siya. Saka tumango ng bahagya. Nang gabing iyon, naglakat lang kami. Hindi kami nahawak kamay. Hindi nakadikit ang nga balikat, ngunit ang aming nga puso ay bahagyang sumasandal sa isa't isa. Kakaiba ang pakiramdam ko ng gabing iyon. Sinabi ni Maria na titigilan na niya ang pagiging gro sa katefe, ngunit sa huling tawag namin, sinabi niyang pinakiusapan siya ang manager na pumasok pangang 1 o 2 araw para matapos ang lahat. Mula nang marinig ko iyon, hindi na mawala sa isip ko ang pag-alala. Kaya pagkatapos ng trabaho, sinadya kong maglakad sa eskinita ng ka-TV. Wala namang partikular na dahilan. Parang may nagutos lang sa akin. Nga 11:00 ng gabi. Kumikislap lang ang mailaw sa kalye at halos walang tao. At sa sandaling iyon, sa may entrance ng ka-TV, nakita ko ang isang estrangherong lalaki na marahas na hinihila ang braso ni Maria. Pumapalak siya at ang lalaki ay nakmumura habang pilit siyang hinihila patungo sa isang madilim na bahagi ng katabing gusali. Walang alinlangan, tumakbo ako. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya? Lumingon ang lalaki at tiningnan ako ng masama. Sino ka ba? Umalis ka nga dito. Magsyota kami.
Nanginginig ang boses ni Maria. Parang awa mo na? Umalis ka na? Ngunit ang sinabi niyang iyon ang lalo pang naktulak sa akin. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo sa isang tao? Itinulak ako ang lalaki sa balikat at kahit sinasabi ngang isip kong huwag, na itulak ko na rin siya, nakasagutan kami, nagsimulang makagitgitan. Natumba ang isang upuan sa gilid at naamoy ko ang alak. Hindi ko alam kung gaano katagal iyon, ngunit buti na lang at may tumawag ng pulis mula sa kalapit na convenience store at nakita ko ang ilaw ng patrol car na papasok sa eskinita. Nagmura ang lalaki at tumakbo palayo. Tinanong ngang pulis kung ano ang nangyari at umalis din agad. Napaupo si Maria sa kinatatayuan niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay at nanginginig ang kanyang balikat. Dahan-dahan akong lumapit at tahimik na naupo sa tabi niya. Okay ka lang? Hindi mo kailangang magsalita ngayon. Matagal siyang nakaupo ng walang imik at sa huli umiyak. Walang tunog, tumutulo lang ang kanyang galuha. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa ko ay umupo sa tabi niya at hawakan ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang kamay at ang lamig na iyon ay matagal na nanatili sa aking alaala. Hindi pa rin nagsasalita si Maria. Dahan-dahan ko siyang itinayo mula sa malamig na bangko at sinabi, "Halika muna sa bahay ko para kumalma ka." Hindi siya sumagot, ngunit matapos ang ilang sandali, tumango siya ng bahagya. Habang papunta kami sa bahay, wala kaming imikan, kahit sa elevator, kahit pagpasok sa pinto. Sa tahimik na sala, isang maliit na tablem lang ang nakabukas at kumuha ako ng isang basong maligamgam na tubig. Nakatakip ang kanyang muha sa kanyang palat. Okay ka na ba? Marahan kong tanong at bahagya siyang tumango. Sorry ha? Nadawit ka pa? Bakit ka nagsosorry? Wala ka namang kasalanan. Hindi ko na malayang natawa ko na pala siya sa pangalan niya. Sa unang pagkakataon, hindi Hipak kundi Maria. Medyo nagulat siya at tiningnan ako ng walang imik. Pagkatapos, yumuko siya at nagsalita. Nakakahiya na naman ngayon. Bakit ba ako naging ganito kasira? Hindi kasira? Nagtitiis ka lang ng mabuti? Nang sabihin ko iyon, matagal siyang natahimik bago magsalita. Nung nawala si Kuya Antonio, parang ang laki ng mundo. Masyadong malaki para sa isang taong nag-iisa. Ang kwento ang kapatid kong pumanaw 2 taon na ang nakalilipas. Tahimik lang akong nakikinig. Nung wala na siya, parang ang ingay ng mundo at parang lahat nakakatakot dahil mag-isa na lang ako. Pero ngayon, yung may kasama kang tahimik lang sa tabi mo, hindi ko alam na ganito pala kainit sa pakiramdam. Ngumiti siya ng mahina. At napakalit niyang nagtanong, pwede bang dito muna ako magpahinga sandali? Tumango ako at inayos ang malit na kwarto sa tapat ng master's bedroom. Dito ka matulog. Naglagay na rin akong kumot. Nagpasalamat siya ng bahagya at dahan-dahang pumasok sa kwarto. Noon lang ako nakahinga ng maluwag at naupo sa sofa. Nang gabing iyon, sa aming makahiwalay na kwarto, tahimik naming ipinikit ang aming mata. Hindi man namin naibahagi sa salita ang lahat ng aming sakit, ang simpleng katotohanan na may kasama ka ay sapat ng ali. Ang pagnanais na sumandal sa isang tao at ang kapanatagan na mayroong sasalo sa iyo. Iyon pala ay halos kaparehongang pakiramdam kapag nagsisimula ang pag-ibig. Sumikat na ang umaga. Ang sikat ng araw ay pahilis na tumatama sa bintana ng kusina at ang kurtina ay bahagyang gumagalaw. Habang antok pa, lumabas ako sa sala at isang hindi inasahang tanawin ang sumalubong sa akin. Si Maria ay tahimik na may ginagawa sa kusina. Naka-apron siya, ang mahaba niyang buhok ay nakatali at hinahalo ang sabaw sa kaldero. Sa sandaling iyon, para kong nakita ang isang eksena mula sa unang taon ngang aking kasal. Isang masayang umaga ngang Sabado't Linggo kasama ang dati kong asawa. Gising ka na pala? Sabi niya habang nakangiti. May nakita akong tokwa at kalabasa sa ref, kaya naisip kong maglutong sinigang. Naku, kaya ko namang gawin yan. Hindi mo na sana ginawa. Hindi? Okay lang. Ito ang ganti ko sa tulong mo kagabi. Makalipas ang ilang sandali, sa maliit na mesa ay may 2 plato ng kanin, sinigang at ilang pirasong pritong isda.
Makaharap kaming kumain ng walang imik. Walang espesyal na usapan, ngunit ang oras na iyon ay tahimik at comfortable. Pagkatapos kumain, sinabi ko, gusto mong maglakat-lakat? May magandang daan malapit dito. Nag-alinlangan siya sandali, saka tumango. Ang sarap ngang hangin. Malamig-lamig ngunit ang sikat ng araw ay malumanay na mainit at ang mga puno sa gilid ng daan ay nagsisimula ng maging luntian. Magkatabi kaming naglakad, tahimik, dahan-dahan. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa langit o sumisilip sa mga display sa tindahan. At sa mismong sandaling iyon, isang boses mula sa likuran ang nakpahinto kay Maria. Ma, paglingon namin, isang binatang nakasuot ng maong at itim na t-shirt ang nakatayo. Si Miguel, ang anak ni Maria. Ang mata niya ay napalipat-lipat sa amin ni Maria, gulat na gulat. Tito, anong ginagawa ninyo dito? Sandaling umiwas kan tingin si Maria, saka mahinang nagsalita. Miguel, naging komplikado ang ekspresyon ni Miguel. Inilahad ko ang aking kamay at sinabi, Miguel, ang tagal na nating hindi nakita. Nakataon lang na nakita kami ulit. Bumuntong hininga si Maria at nakpatuloy. Miguel, nitong mga nakaraang araw, madalas kaming nag-usap ni Jose. Nagulat ako, tinawag niya ako sa pangalan ko, hindi na tito. Matagal na hindi nagsalita si Miguel. Kinagat niya ang kanyang labi at tumingala sa langit. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Ma, ang tagal niyo na pong nahihirapan. Tiningnan ni Maria ang anak niya na may gulat sa mga mata. Gusto ko lang pong maging masaya na kayo. Kahit sino pa yan, basta't kaya niyang pasayahin ka, okay lang po sa akin. Sa sinabi niyang iyon, natigilan si Maria. Yumuko siya ng husto at bahagyang nabasa ang kanyang nga mata. Lumipat kami sa isang tahimik na coffee shop sa malapit. Ang sikat ng araw ay pahilis na pumapasok sa bintana sa ilalim ngang madilim na kurtina. Tahimik na nakahawak sa tasangang kape si Maria, hindi nagsasalita. Ganun din si Miguel. Nakapatong ang makamay sa mesa, bumuntong hininga siya sandali at unang nagsalita. Sa totoo lang po, noong una, nabigla ako, tumango ako, natural lang yan. Pero nung nakita ko kayo mula sa malayo, ang tagal ko nang hindi nakita ngumiti si Mama ng ganun. Ang sarap pong tingnan. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo na may gulat. Miguel, mula nung pumanaw si Papa, tiniis niyo po ang lahat. Panahon na para isipin niyo naman ang sarili niyo, Ma. Pinunasan niya ang gilid ngang kanyang mata gamit ang likot ngang kamay. Tahimik. Pinanut ko lang ang magina. E tumingin sa akin si Miguel at nagsabi, Tito Jose, pakialagaan niyo po si Mama. Sana hindi na po siya mag-isa at malungkot. Sa sinabi niyang iyon, dahan-dahang inilahat ni Maria ang kanyang kamay at ipinatong sa kamay ngang anak. May makahalong emosyon sa kanyang nga mata, ngunit sa gitna nito, malinaw ang kapanatagan. Salamat anak. Ngayon lang ulit ako nakaramdam na buhay ako, isang maliit na pagbabati at suporta sa isang sulok ng tahimik na coffee shop. Mula ng araw na iyon, tila nagpasya si Maria na huwag ng takasan ang aming relasyon. At ako naman, tahimik na nagpasya sa aking sarili na manatili sa tabi niya ng mas dahan-dahan, masigurado. Mula ng araw na iyon, unti-unting nakbago ang lahat. Tuluyan nang iniwan ni Maria ang trabaho sa KTV at sa loob ngang ilang araw. Nagpahinga lang siya sa bahay ko. Magpapahinga muna ako pansamantala. Sabi niya at wala akong sinabi. Oh naman, gaano ka ba naman kapagod nitong nga nakaraang panahon? Kailangan din niya ng oras para lumayo sa mundo at huminga. Isang araw, 2 araw, at 1 linggo. Unti-unting naging bahagi ngang buhay ko si Maria. Sa umaga, habang nahahanda ako para sa trabaho, nauna siyang gumising para magtimpla ngang kape. Sa gabi, tahimik siyang nag-ayos sa isang sulok ngang sala at pagkatapos ay kukunin ang kaldero para maghanda ngang hapunan. Ang maganitong simpleng bagay ay marahil ang amoy ngang buhay na matagal nang nawala sa akin. Isang araw, pag-uwi ko, may bagong kurtina sa sala. Pinalitan ko. Lumana kasi yung dati. Wow, mas maganda. Salamat.
Parang unti-unti nang napupunan. Itong bahay na dati iwalang laman. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ako. Sandali, sa maikling pagtatakpongang aming nga mata, may gadamdaming hindi kailangang sabihin para maintindihan. Nang gabing iyon, makatabi kaming naupo sa sofa at tahimik na nanot ng TV. May palabas na drama, pero sa totoo lang, hindi ko na matandaan ang pamagat. Ang init lang ang katawan ng isang taong katabi mo sa tahimik na sala ang matagal na nakpainit sa aking puso. Matagal ko nang hindi naramdaman na mas masaya pala ang bahay kapag may kasama kaysa mag-isa. Medyo late akong nakauwi ng araw na iyon. May meeting sa kliyente kaya mahigit alas 8 ng gabi nang makarating ako. Pagbukas kong pinto, isang mabangong amoy ang sumalubong sa akin. "Nandito ka na pala?" sabi ni Maria mula sa kusina. Nakasuot ng apron, isa-isang inilalagay ang nga ulam sa mesa. "Ikaw ba ang nagluto ng lahat ng ito?" "Oo, nakakatuwang magluto nitong mga nakaraang araw." Gumiti lang ako ng walang imik, ibinaba ang aking bag at nahugas ng kamay. Makaharap kami sa mesa at tahimik na nagsimulang kumain. Bawat ulam ay mayos at mainit. 5 taon na ba mula nang magiwalay kami ngang asawa ko? Matagal ko nang hindi naramdaman ang lutong bahay. "Pwede ka nang magtayo ng restaurant." Nahihiya siyang ngumiti at sa ngiting iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Habang kumakain, nag-usap kami ngang gawalang kwentang bagay. Ang nangyari sa opisina, ang presyo ngang bilihin na napansin ni Maria sa palengke, ang bagong benepisyo na nabalitaan sa news. Sa gitna nga ordinaryong usapang iyon, bigla kong naisip, ganito pala ang pakiramdam ng may kasama. Noong mag-isa ako, ang pagkain ay para lang mabusok at ang mesa ay laging walang laman. Ngayon, ang tahimik na usapan, mainit na ulam, at kahit ang hininga ng isang tao ay pumupuno sa bahay na ito. Pagkatapos kumain, habang nililigpit ni Maria ang mesa, sinabi niya, "Jose, okay lang ba kung dito na ako manirahan?" Sa tanong na iyon, hindi ako nag-alinlangan kahit sandali. "Siyempre, yan ang tanong na gusto kong sabihin sa iyo." Tumango siya ng tahimik at nagsalita, "Salamat Jose, sa pagtrato mo sa akin ng ganito kabait." Nang habing iyon, makatabi kaming naupo sa sofa at uminom ng mainit na kape. Sa labas ng bintana, ang ilang poste ay bahagyang gumagalaw, at sa ilalim nito, ang aming kalungkutan ay unti-unting natutunaw. Isang umaga nga weekend, tahimik at walang ulap ang langit, mahinahon ang hangin, at ang sikat ngang araw ay maliwanag at magaan. "Gusto mong sumama?" Ilang araw bago iyon, maingat kong sinabi, at matapos mag-alinlangan sandali, dahan-dahan siyang tumango. Nang araw na iyon, pumunta kami sa isang sementeryo sa labas ng Maynila, ang lugar kung saan nakahimlay si Kuya Antonio. Si Maria ay may dalang maliit na pumpo ng bulaklak at ako naman ay may maliit na botengang tubig sa aking bag. Tahimik ang sasakyan. Ang tanawin lang sa labas ang gumagalaw at hindi namin binuksan ang radyo. Ngunit hindi nakakailang ang katahimikan. Pagdating namin, tahimik ang puntot at mayos ang gadamo. Walang imik kaming tumayo sa harap ng puntot ni Kuya. Sa itim na lapida, naroon pa rin ang larawan ni Kuya na tahimik na nakangiti. Matagal siyang hindi nagsalita. Gamit ang nanginginig na kamay, inilagay niya ang bulaklak at maingat na lumuhod. "Kuya Antonio." Sa isang salitang iyon, nanginginig na agad ang kanyang boses. "Sorry po sa lahat at sobrang nahirapan po ako." Habang pinipigilan niya ang kanyang luha, tahimik akong naupo sa tabi niya. "Kuya, ngayon, kasama ko na po ang taong ito." Lumingon siya ng bahagya sa akin at yumuko rin ako sa puntot at nagsalita. "Kuya, masaya kaming namumuhay ni Maria. Para sa akin, dati kang asawa niya, hipak ko, pero ngayon, isa na siyang taong hindi ko kayang mawala." Matagal kaming nakatayo ng walang imik at bumuntong hininga si Maria at nagsalita. "Matagal ko nang gustong sabihin to sa harap mo, Kuya. Pakiramdam ko, kasalanan na mabuhay ng ganito nang hindi nagsasabi sa iyo. Pero ngayon, medyo gumaan na ang pakiramdam ko." Nang sabihin niya iyon,
tahimik siyang tumayo. Sabay kaming nagbigay galang sa puntot at tumayo. Pauwi na kami, nakatingin lang si Maria sa labas ng bintana. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang muka ay mukhang napakapayapa. Para bang sinasabi niya sa sarili niya na okay nang tahakin ang isang bagong landas. Pagalis namin sa puntot ni Kuya, parang may kulang kung uwi kami agad. Kaya pumasok kami sa isang maliit na kainan sa probinsya. Ilang ulam at isang kumukulong sinigang. Tahimik niyang hinalo ang sinigang, ibinaba ang kutsara at nagsalita. Ang tagal ko nang hindi kumain ng ganito kapayapa, ako rin, buti na lang at binisita natin si Kuya ngayon. Habang tahimik kaming kumakain, bigla siyang nagsalita. Alam mo, noong una, sobrang lito ako. Pwede ba akong manatili sa tabi ng taong ito? Hindi ba ito mali? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at nagsalita. Pero pagkatapos nating bumisita sa puntot ni Kuya ngayon, parang okay na ako. Tahimik ko siyang tiningnan. At maingat kong inilahad ang aking kamay at ipinatong sa kanyang kamay. Nagulat siya, ngunit ngumiti rin ng tahimik. Salamat. Sa tahimik mong pananatili sa tabi ko, mas nagpapasalamat ako na nasa tabi kita, Maria. Sa harap ng hapagkainan, tahimik kaming ngumiti. Sa ngiting iyon, naroon ang isang komportableng pakiramdam na medyo nasasanay na kami at isang maingat ngunit malinaw na damdaming ng tayo. Pag-uwi, naupo kami sa sofa at nanood ng TV. Bukas, magsisimula na akong magtrabaho. Biglang sabi ni Maria, "Saan?" Tanong ko. "Isang kainan sa ating lugar, maliit na karinderya." Sabi ngang may-ari, mas gusto niya raw ang medyo may edad na. Parang wala lang niyang sinabi, pero bahagyang nakaangat ang gilit ng kanyang labi. Maganda yan, hindi mataas ang sweldo, pero mukhang okay lang sa katawan ko. 5 oras lang sa isang araw. Tumango lang ako ng walang imik at tahimik siyang nakdakdak. Parang gumaganda na ang takbong lahat. Ang salitang iyon, ewan ko ba, ay nakakanting ang puso. Sa unang araw ng trabaho ni Maria, sinabi kong ihahatid ko siya, ngunit tumanggi siya. Baka masanay lang ako sa iyo, kayang-kaya kong lakarin, lihim akong sumunod hanggang malapit sa kainan. Isang malit na karinderya sa gitna ng isang residential area, aming kainan ang pangalan. Sa salaming pinto, nakita ko si Maria na naka-apron, nag-abot ng baso sa customer at bahagyang yumuyuko. Sandali ko lang siyang tiningnan, pero kumirot ang puso ko. Ang lugar kung saan siya nakatayo ngayon ay parang isang simbolo ng kanyang dignidad. Ilang araw ang lumipas, pag-uwi ko, sinundo ko siya sa harap ng kainan. At lumabas siyang may dalang maliit na baunan. Ito, may natirang ulam. Ipinabaon ng may-ari. Nang gabing iyon, sa harap ng baunang may sabaw at isda at kanin na niluto sa bahay, makaharap kami. Kumusta ang trabaho? Kaya mo ba? Tanong ko habang hinihimay niya ang isda. Sinabi niya, medyo nakakapagod kapag buong araw nakatayo. Pero ewan ko, kapag abala ako sa trabaho, yun ang pakiramdam na buhay ako. Habang naririnig ko iyon, tahimik lang akong tumango. Masaya ako na nagsisimula na siyang maglakad muli sa sarili niyang mga paa. Maaga akong natapos sa trabaho ng araw na iyon. Ewan ko ba, ayaw ko pang umuwi agad. Naglakad ako patungo sa kainan kung saan nagtatrabaho si Maria. Sa bintana, abala siya. Tumatanggap ng order, nagahain ngang kanin. Ngumingiti sa mga customer. Ang ganda niyang tingnan. Naghintay ako sa eskinita hanggang sa oras ng uwian niya. Paglabas niya na may dalang baunan, medyo pagod siya. Ngunit masaya ang kanyang mukha. "Oh, nandito ka pala? Gusto mong maglakat-lakat muna?" Ngumiti siya ng bahagya at tumabi sa akin at sabay kaming naglakat sa eskinita. "Kumusta ang araw mo?" "Nakakapagod. May dumating na grupo kaninang tanghali, pero masaya pa rin. Mabait ang may-ari, at kapag sinasabi nga customer na masarap ang pagkain, ako ang natutuwa. Napangiti rin ako." Umupo kami sandali sa isang bangko sa gilid ng daan at uminom ng tsaa na dala niya. Nitong mga araw na ito,
Masarap maglakat ng ganito, mahina niyang sabi. Nung mag-isa ako, laging napakatahimik ng daan pauwi. Pero ngayon, kinikilig ako habang naglalakad. Dahan-dahan siyang tumayo at naunang maglakad at sumunod ako. Sa sandaling iyon, ang kanyang likod ay malinaw na tumatak sa aking puso. Ang damit na may bahagyang gusot, ang medyo pagod ngunit tuwid pa ring paglakat, at ang buhok na bahagyang hinahangin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, mahal ko nga talaga ang taong ito. Ang damdaming iyon ay hindi biglaan o nakakatakot. Ito ay napaka-natural at napakainit. Kapag ngumingiti siya, napapangiti rin ako. Kapag muha siyang pagod, nag-alala ako. Ito pala ang pag-ibig. Nang gabing iyon, habang inaabot ko ang baunan na ibinigay ni Maria, mahina kong sinabi, "Salamat sa araw na ito." "Ang galing mo," yumuko siya at nagsalita. "Lahat ng ito ay dahil sa'yo, Jose." Hinawakan ko ng marahan ang dulo ng kanyang madaliri. "Sa weekend, bisitahin natin si nanay." Nang sabihin ko iyon, yumuko si Maria. "Okay lang ba?" "Talaga bang okay lang?" "Hindi okay. Pero ngayon, gusto ko nang sabihin sa kanya." Maingat kaming nahanda ng isang maliit na pumpo ng bulaklak at pumunta sa bahay ni nanay. Sa harap ng pinto, nanginginig ng bahagya ang kamay ni Maria. Hinawakan ko ito ng mahigpit at sinabi, "Okay lang? Kasama mo ako?" Ang nanay ko na nakaupo sa sala ay nagiba agad ang tingin nang makita kami. "Bakit kayo makasama?" Maingat na bumati si Maria. "Magandang araw po, Nay." "Matagal na po akong hindi nakakabisita." Matagal kaming tiningnan ni nanay ng walang imik. Pagkatapos, sa malamig na boses, sinabi niya, "Sa tingin ko, babangon mula sa hukay ang yumaong anak kong si Antonio at iyak." "Paano? Paano mo nagawa ito sa kapatid ng yumaon mong asawa?" Yumuko si Maria. Bahagyang nanginginig ang kanyang nabalikat. Sa sandaling iyon, sa harap ni nanay, buong tapang kong sinabi, "Nay, seryoso po kami. Matagal na pong malungkot na namumuhay si Maria at ganun din po ako. Ngayon, para sa akin, hindi na siya hipag, kundi isang mahalagang tao." Umiling si nanay at pinutol ang aking sinasabi. "Hindi ko matatanggap. Paano ninyo nagawa yan sa yumaon mong kapatid? Hindi tama yan." Walang imik si Maria, magalang na nakapatong ang makamay habang lalong yumuyuko. Ang itsura niyang iyon ay napakalit at tahimik. Hindi ko kayang tingnan. "Nay, ngayon tunay naming pinapahalagahan ang isa't isa at araw-araw na namumuhay ng may pasasalamat." Matagal na natahimik si nanay at sa huli tumayo, "Umalis kayo. Huwag muna kayong magpapakita sa akin." Pauwi na kami. Nakatingin si Maria sa labas at nagsalita. "Hindi na sana tayo pumunta. Paano na ang isang tulad ko?" "Huwag kang magsalita ng ganyan." Mahina kong hinawakan ang kanyang kamay. "Ikaw ang pinili ko, Maria. Kahit anong sabihin ng iba, hindi yan magbabago." Nang gabing iyon, sa aming kwarto, sa unang pagkakataon, ang aming matagal ng nakatagong kalungkutan ay aming pinagalingan. Ang dating tahimik na kama ay umugong at mainit at marahan naming inalo ang isa't isa. Habang gumagalaw siya sa ibabaw ko, may tahimik na luha sa kanyang mata, ngunit kasama nito, sa unang pagkakataon, ay ang tiwala sa isang tao sa loob ng ilang araw. Naging napakatahimik ni Maria. Ginagawa pa rin niya ang manggagawaing bahay. Ngunit ang kanyang mukha ay iba na, madalas natulala sa bintana kapag kumakain kami. Ilang beses lang niyang gagalawin ang pagkain at tahimik na lilikpitin ang mesa. Isang araw, sa mahinang boses, nagsalita siya. "Jose, sa tingin mo ba, kaya pa nating ipagpatuloy ito?" Ang masalitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Hindi ako makasagot at tiningnan ko lang siya. Ang tingin ng gataw, hindi ko alam kung anong gagawin natin at higit sa lahat, tutol si nanay. Hindi niya matapos ang sinasabi at yumuko. "Baka ako, sa buhay mo, sa gabalang." Yan ang naisip ko. Nang sabihin niya iyon, may gumuho sa loob ko. Dahan-dahan akong lumapit at naupo sa tabi niya. "Maria, ako ang pumili nito. Walang pumilit,
walang naktulak. Ako ang may gusto nito. Ipinikit niya ang kanyang mamata at mahigpit na hinawakan ang kanyang makamay, kahit sa sandaling ito. Nagpapasalamat ako na nandito ka. Pero si nanay, kailangan niya ng oras. Hindi madaling baguhin ang matagal ng paniniwala. Kaya kailangan nating maghintay at manatiling magkasama. Ang tingin ng matao, ang sabi-sabi kung tapat tayo, lahat yan lilipas din. Lumingon siya at tiningnan ako ng tahimik. Sa kanyang mga mata, mayroon pa ring takot at pag-ailangan, ngunit sa gitna nito, mayroon ding kaunting tiwala. Nagtanong siya, "Hindi ka ba talaga magsisisi?" Walang imikong hinawakan ang kanyang kamay. Siyempre hindi, ang buhay ko, ngayon palang magsisimula ulit. Sumunod na weekend, isang hapon na medyo mainit ang sikat ng araw. Maglakat-lakat tayo, mungkahi ni Maria, at naglakad kami sa aming lugar. Sa isang tahimik na eskinita, ang nga bulaklak sa bakot ay sumasayaw sa hangin. Maingat niyang hinawakan ang aking kamay at hinawakan ko rin ito ng mahigpit. Naglalakad lang kami ng walang imik. Ngunit paglabas namin sa eskinita malapit sa bahay, isang tao ang nakatayo sa harap ng pinto, si nanay. Mabilis na binitawan ni Maria ang aking kamay at huminto, at ako naman, huminga ng malalim at dahan-dahang lumapit. Nay, tiningnan niya kaming dalawa at nagsalita, dumaan lang ako, pumasok tayo at mag-usap. Makaharap kaming naupo sa sala, nagdala si Maria ng inumin at yumuko, at tiningnan lang ni nanay ang baso. Mahabang katahimikan. At si nanay ang unang nagsalita. Bumalik ako para tumutol ulit. Napigil namin ang aming hininga. Nakita ko kayong dalawa kanina, magkahawak kamay na naglalakad. Ang ganda ninyong tingnan. Nang makita ko yun, medyo nagbago ang isip ko. Sa sinabi niyang iyon, itinaas ni Maria ang kanyang ulo na may gulat. Nang makita ko yun, naalala ko si Antonio at naisip ko, baka masaya pa siya kung nakikita niya to. Huminga ng malalim si nanay at nagpatuloy, "Sige na, para na rin sa kapakanan ni Antonio, maging masaya na kayong dalawa." Sa sinabi niyang iyon, tinapan ni Maria ang kanyang bibig at yumuko ng husto. "Nay, sorry po talaga." "Tama na." Inilahat ni nanay ang kanyang kamay. Ang maganda kong manugang, gaano ka kaya nahirapan at nalungkot? Hindi ko man lang naramdaman ang hirap mo, patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha ni Maria. Walang imik siyang niyakap ni nanay at niyakap ko rin silang dalawa. Sa pagitan naming tatlo, ang matagal ng hindi pagkakaunawaan at distansya ay unti-unting nawala. Nang gabing iyon, habang nahahanda ng sangkap si Maria, lumapit si nanay. "Anong lulutuin mo?" "Ako na." "Maupo ka na lang." "Hindi po, nay. Madali lang po ito. Magluluto lang po ako ng bistek." Kung ganun, ako na ang maghihiwa ng kamatis. May kakaibang lambing sa boses ni nanay. Habang tinitingnan ko silang dalawa sa kusina, napatingin ako sa labas. Kakaiba ang pintik ng puso ko. Naihanda na ang hapunan. Bistek, tortang talong, at sariwang kamatis. Simpleng hapak. Ngunit ito ang pinakamainit na hapunan sa lahat. Maingat na naglagay si Maria ang gulay sa plato ni nanay at ngumiti si nanay. "Masarap ka pa ring magluto. Ang sarap kumain nga luto nga manugang ko ulit. Nay, mula ngayon, dadalaw po kami madalas. Sabay-sabay po tayong kumain." Pagkatapos kumain, naupo si nanay sa sofa at nilikpit namin ang mesa. Pagkatapos naming mahugas, gumiti si nanay at nagsalita. "Kapag nakikita ko kayong masaya, sigurado akong nakanggiti si Antonio sa langgit." Yumuko si Maria at naupo ako sa tabi ni nanay. "Salamat po, nay." "Maraming salamat po." Tumango lang si nanay at tinagtagal ay umalis. Pahatid namin kay nanay, kaming dalawa na lang ang naiwan sa bahay. Tahimik, ngunit parang punong-puno. Tahimik na naupo si Maria sa tabi ko. At walang imik na ipinatong ang kanyang kamay sa aking kamay. Sa mainit na haplos na iyon, tiningnan ko rin siya.
Ngumiti siya at nagsabi, "Ngayon, totoong simula na." Tumanggo ako at sumagot. Sabay tayong susulong. Ilang araw ang lumipas nang majaya ang mga kasamahan ko sa trabaho para sa isang get-together, tatanggisan na ako. Ngunit bigla kong naisip, panahon na para maging mas matapang. Kaya maingat kong sinabi kay Maria, "Gusto mo bang sumama sa company outing namin?" Nanlaki ang kanyang mata sandali, saka ngumiti at sumagot, "Sige, gusto ko." Nang gabing iyon makatabi kaming pumunta sa isang grill house malapit sa opisina. "Oh sir, nandito na po kayo. Sino po ang kasama ninyo?" Pagpasok namin, lahat ay may hawak na baso at nagulat. Dahan-dahan akong tumayo sa tabi niya at sinabi, "Ipakikilala ko sa inyo. Ang kasama ko ngayon, si Messina Maria Santos." Sandaling natigilan ang nga empleyado, saka pumalakpak. "Wow! Congratulations po! Bagay na bagay po kayo. Welcome po, Ma Maria." Medyo nahiya si Maria, ngunit yumuko at bumati. "Hello po! Nice to meet you all." Mas naging magaan ang atmosphere kaysa sa inaasahan ko. Ipinaliwanag ko ang aming relasyon at kwento, at kahit nagulat ang mga empleyado, agad silang nagbigay ang suporta. Habang nasa outing, hindi naging agaw pansin si Maria, ngunit hindi rin siya naging mailap. Perpekto ang kanyang balanse, at pagkatapos ng outing, pauwi na kami. Mahinang sinabi ni Maria, "Salamat kanina." "Para saan?" "Dahil hinayaan mo akong tumayo nang may dignidad sa harap ng mga tao." Sa sinabi niyang iyon, walang imik kong hinawakan ang kanyang kamay. Sa ilalim ngang mailaw sa kalsada, makatabi kaming naglakad, at ang aming nga hakbang ay hindi na malungkot. Ilang araw ang lumipas. Maingat na sinabi sa akin ni Maria, "Jose, okay ka ba sa Sabado ng hapon?" "Okay lang." "Bakit? Pwede mo ba akong samahan sa palengke? May mga suki akong tindahan doon at may gusto rin akong ipakilala sa iyo." Kapag nagsasalita siyang ganyan, laging may kaba sa kanyang nga mata. Ngunit alam ko, iyon ay tapang. Sabadong hapon, pumunta kami sa palengke. "Uy, Maria, ang tagal mong nawala. Saan ka ba galing?" Sunod-sunod ang batingang gataw sa palengke. Sanay na si Maria, isa-isa siyang yumuko at bumati, at maingat akong ipinakilala. "Siya po si Jose, kasama ko po siya ngayon." Isang ale ang ngumiti at nagsabi, "Aba, ang ganda ninyong tingnan." Nakangiti na ulit si Maria. Ang tagal niyang tahimik. "Ganyan nga, tama, yan. Minsan lang mabuhay. Anong gagawin mo kung mag-isa ka?" Namula ng bahagya ang mukha ni Maria at ngumiti ako at bumati. "Hello po, magandang araw po." Dahan-dahan kaming naglakat sa palengke, bumili ng isda at ilang prutas. Habang ginagawa iyon, panay ang sulyap sa akin ni Maria at mahinang gumingiti. Ang sandaling ito, kahit simpleng-simple, napakasaya. Walang imik kong hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Nang gabing iyon, sa pangalawang pagkakataon, nagkaroon kami ng gabi para sa isa't isa, mas matindi, mas malalim, at mas mahaba kaysa sa una. Habang gumagalaw kami para sa isa't isa, nagtama ang aming mga mata, at hindi na luha kundi ngiti ang nakita ko sa kanya. Ang aming gabi ay lumipas at lumalim. Ilang gabi naming tinapos ang araw ng ganun, isang Biyernes ng umaga. "Hoy, pare, dapat lumabas ka ngayon. Kapag hindi ka nagpakita, isipin naming suplado ka na," sabi ng matagal ko ng kaibigan na si Cardo. Isa ito sa mga bihirang pagtitipon ng ilan kong kaibigan. Dati hindi ako madalas pumunta sa mga ganitong okasyon. Kapag umuwi ako, mas lalo kong nararamdaman ang pag-isa. Ngunit ngayon, iba na. Nagpasya kaming sumama ni Maria sa pagtitipon ng mga kaibigan. Ang venue ay isang lumang seafood restaurant. Mula sa labas, naririnig na ang maingay ngunit masayang boses ng mga kaibigan ko. "Oh, Jose, pare, ang tagal na. Gumaan ang itsura mo, ah. Sino yang kasama mo?" Natural kong inagbayan si Maria at sinabi, "Ang kasama ko sa buhay, si Maria." Lahat ay sandaling natigilan, saka pumalakpak. "Wow, sa wakas, naging tao ka na rin.
Hello po, Ma'am Maria. Matagal na po kaming makakaibigan kaya medyo magulo po kami. Ngumiti si Maria at yumuko. Hello po, marami na po akong narinig tungkol sa inyo. Salamat po, nag-umpisa ng magbiro ang mga kaibigan ko. Masayang tumawa si Maria. Pagkatapos kumain, lumipat kami sa isang coffee shop at naging natural na rin ang usapan ni Maria at ng mga kaibigan ko. Naupo ako sa tabi ni Cardo at bumulong siya, pare, tama ang ginawa mo. Ang alin, nakasulat sa mukha mo, kaligayahan. Mukhang mabait si Maam Maria. Kahit hipak mo siya dati, anong kasonon ngayon? Maging masaya kayo, nakakaingit. Ngumiti ako at tumango, kinabukasan. Sabado, pumunta kami ni Maria sa bahay ni nanay. Mayos pa rin ang bahay at ang sikat nga araw ay maliwanag na tumatama sa mga paso sa hardin. Oh, nandito na pala kayo, sabi ni nanay na may mas malambing na tingin ngayon. Pasok, kain muna tayo. Tatlo kaming makakatabing naupo sa mesa. Ang tahimik na paglalagay ng kanin, pag-abot ng ulam, pagtawa at pag-usap ng mga simpleng bagay. Ito ang tanawing matagal ko nang hinintay. Kumuha ng isang subo si nanay at walang imik na naglagay ng isda sa plato ni Maria, saka parang walang nangyari na kumuha ng sabaw. Ang kilos na yon ay mas maraming sinasabi kaysa mga salita. Pagkatapos kumain, makakatabi kaming naupo sa sala at uminom ng mainit na tsaa. Sa labas, bahagyang umihip ang hangin at tahimik na gumagalaw ang kurtina. Ibinaba ni nanay ang kanyang tasa at nagsalita. Sa edad kong ito, alam niyo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ng isang tao? Ang mag-isa, ang kalungkutan, yumuko kami. Tahimik na idinagdag ni nanay, kapag nakikita ko kayo, panatag ang loop ko. Huwag ninyong hayaang malungkot ang isa't isa, manatili kayong ganyan. Hinawakan ni Maria ang kanyang tasa at mas lalo itong hinikpitan. Nay, ganyan po talaga kami namumuhay. At mamumuhay po kami ng mayos. Sa sinabi niyang iyon, bahagyang ngumiti si nanay at tumango at marahang hinaplos ang kamay ni Maria. Tuwing weekend, regular kaming dumadalaw sa bahay ni nanay at sa puntot ni kuya. Inayos namin ang madamo, nag-alay ng bulaklak at naglalagay ng isang basong alak. Tahimik akong nakikipag-usap kay kuya. Kuya, maayos kami ni Maria. Huwag kang mag-alala. Sa tabi niya, nakatayo si Maria, isang hakbang sa likod, at tahimik na ipinipikit ang mata. Kuya Antonio, mamumuhay po kami ng maayos ni Jose. Salamat po sa lahat. Habang sinasabi niya iyon, umihip ang hangin sa paligid namin. Para bang ang haplos na iyon ay ang yakap ni kuya sa amin. Ngayon, ang aming buhay ay nasa ikalawang yugto na, handa nang magsimula muli. Ngunit ngayon ang pinakamasaya para sa akin, may kasama ako at kasama siyang tumatawa habang kumakain, magkahawak kamay na naglalakad, at minsan, tahimik na sumasandal sa kanyang balikat para matulog. Kahit huli na, ito ang tunay na pag-ibig na nararamdaman ko ngayon. At ngayon, ang aking araw ay kasama pa rin siya. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, mangyaring mag-subscribe, I-like, at i-on ang notifications, at iwan din ang inyong salobin sa comment section. Salamat sa panonood.